I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Tingnan nyo, sabi ko, saan kayo na naman nagpunta yung Pangulo namin? One day ago, nasa Negros Occidental. Bakit? Siyempre, binisita niya yung mga nasalanta ng bagyo. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Tingnan nyo Yan ba yung sinasabi nyong gumagamit ng illegal na gamot? Bakit ganyan ang impression ng kanyang mukha matinong-matino? Bakit ganyan magsalita? Very classy. Ay, sus! Si Sara, pag nagsalita, tingnan nyo, lutang na lutang. Bumabatak lagi. Pakinggan nyo to. From the office of the president, I will release 50 million pesos sa provincial government, and we will be also providing 45 million for the local the LGUs of Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Binalbagan, Isabela, and Hinigaran. So that's added assistance above and beyond what comes from the different departments. We are grateful for the usual rapid response, kasi first responder talagang LGU, for the rapid response that you have and all the support that you have given the different agencies. Narinig yung Pangulo? Hindi lang relief good, hindi lang tulong, pati pinansyal, milyon-milyon bawat LGUs. Sana po, yung pera na yan sa mga LGUs, dapat mapunta doon sa mga nasasakupan nyo po. Huwag nyo gayahin yung mga ibang kurakot. Kinukurakot yung pera ng bayan. Yan binigay ng Pangulo po yan. Kayo na pong bahala. Di ba? Kaya sa ating mga kababayan, pag nangurakot yung LGUs nyo, isumbong nyo sa ombudsman. Okay na yung batas natin ngayon. Hindi na mahigpit, wala nang nagko-control. Very open for everybody. Magsumbong kayo. Sumbong yung LGU nyo pag nangurakot. Di ba mga bes? Ayan, kung gaano kabait ang Pangulo. Di ba? Binibisita niya kung saan-saan napupunta, samantalang yung mga nag-akusa sa kanya busy sa paninira. Gusto siyang i-destabilize ang kanyang pamumuno. Mahiya naman kayo. Ayan, basahin ko lang po mga kababayan yung pagpunta ng Pangulo sa Negros Occidental, pagbisita niya doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ayan, concluding his visit to Negros Occidental, President Ferdinand Marcos Jr. Presides over the situation briefing with the cabinet secretaries and local governments official of the Sangguniang Bayan Hall, Municipality of La Castellana on November 15, 2025 to assess the impact of Typhoon Tino and coordinate ongoing relief goods. Ayan hindi po nagpabaya ang Pangulo. Ayan binibrief niya po. Kasama po yung kanyang mga opisyale ay yung mga kakabinete niya. Nako, mga kababayan the national government agencies report on affected communities, damaged homes, schools, infrastructure, as well as relief efforts already underway. President Ferdinand Marcos Jr. Announced additional funding from the Office of the President, which is ang OP, including the 50 million for the provincial government of Negros Occidental. Shout out sa mga Negros Occidental. May binigay ang Pangulo na 50 million And 50 million allocated to the La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Binalbagan, Isabela, and Higiran. Also stress the importance of coordination, government action, and the quick delivery of aid. We are grateful for the usual rapid response he states, recognizing, sabi dito mga kababayan, the collaborative efforts of concerned agencies to assess all affected communities. Yan, malinaw 50 million sa Negros Occidental. Sa ating mga kababayan, sabi ko nga, pag nagnakaw yung LGUs, sumbong nyo sa Pangulo. Sumbong sa Pangulo. Mayroon naman tayong ombudsman. Sumbong nyo pag nagnakaw yung LGUs nyo. Kaya okay na yung batas natin ngayon.
O, hindi lang yan, mga kababayan. Ibigay ko sa inyo yung mga highlights yung pagpunta ng Pangulo dyan. Ito. Na namin yung nanay namin na kinarga na sa tricycle, tumakbo na kami dito. Binuwat na, wala kaming dalang mga damit, wala kaming dalang mga gamit o Basta maligtas na yung buhay namin lahat. 10 days na po kami dito sa evacuation. Pero okay naman po yung mga relief good kasi naman kaagad po, naagapan naman kaagad gobyerno. Maraming salamat po. Dadalaw si President Bongbong Marcos sa pagbibigay niya ng tulong personal sa amin po na salanta ng bagyo dito sa La Castellana, Negros Occidental po. Sa ngayon po, nandito po kami sa evacuation center dahil po sa nangyaring bagyong Tino. Wala naman po kaming problema sa mga pagkain po namin kasi yung gobyerno po namin hindi naman nagbaya sa amin. Agaran po man nagbibigay. At saka lalong-lalo na po kay Bongbong Marcos na agad-agad po nagbigay ng tulong sa amin. Maraming salamat po dahil hindi niya po kami pinababayaan. Hindi niya man po lahat po na agad-agad mapuntahan pero pinuntahan po kami kaagad. At saka yung tulong po, lalo na po mga pagkain, mga goods po, nandyan po kaagad pinapadala kahit po malayo siya. Hindi po sila nagkulang. Kasi masaya po kami sa pagbisita niya po. Wow. Mawala po yung trauma namin sa nangyari po sa amin. Kasi mayroong Pangulong Marcos na pumunta kaagad sa amin. Pangulong Marcos, maraming pong salamat dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Napansin niyo po kaagad, nahatiran niyo po kami kaagad ng tulong. Kaya maraming salamat po na hindi niyo po talaga kami nakakalimutan. Oh, ayan na, nanggaling po sa mga kababayan natin dyan sa Negros. You see, mas mabilis pa sa tiktilaok ng manok kung tumulong. Tapos gusto nyo patalsikin, mahiya naman kayo, no? So, hindi nyo nga kayang gawin yung ginagawa niya eh. Nandyan lang kayo sa social media, puro kayo selfie, puro kayo press-con. Oh, ang topic nyo siya, puro kayo paninira. Hindi kayo lang nahiya, hindi kayo marunong tumulong. Kung ang ginawa nyo, tumulong kayo, di mas maganda pa. Di ba? Yan. Tulad na yung Senator Aimee. Di ba? Wala na ginawa kundi paninira sa kapatid. Kakahiya. O, tingnan nyo yan. O, kaya ba ng LGU siya? Hindi. Yan ang mapagmahal na Pangulo. Wala nang ginawa kundi magbisita at magbigay ng tulong. O, sa akala nyo ba, nagpunta lang sa dyan para magbisita? Excuse me. Tingnan nyo naman yung sinabi ng babae. Bukod sa pinansyal, mga tulong. Ay, tiba talaga. Oh, di ba? Sila na mismo nagsabi. Nakaka-touch yung sinabi ng babae kaya. Hindi lang yan, mga kababayan. Ito pa. Grabe talaga ito si Tino. Ha? Matindi. Hanggang bubong nga, guys. Grabe. Oh, sabi ko, hindi ordinaryong baha. Ito po ay kalikasan. Pero minsan din, iwasan din po tayo. Iwasan natin magkalbo ng ating, yung kabundukan natin. Yung una ko nakita, ito, yung wala na po kaming mga pader, perimeter fence. Tapos, pumasok po kami, not passable pa po ang entrance. Tsaka ito po, kita niyo po yan, yung putik, nandito po yun. Nirescue po namin yung ma-rescue, yung mga small equipments. Naiiyak si Madam. Tapos, yun po,
kahit po ang putik andito, sinek ko po yung buong perimeter fence, perimeter ng vicinity ng school. Nakakapanlumo po. Ang pangit ng ano ng school. Umuwi po. Nung kinaumagahan, check din po, balik po ako dito. Yung feeling na you have to be strong for your teacher at saka students. Yung mga teacher ko po, pasok, iyakan. Hindi po ako nagpakita ng luha. May teacher na dumating, iyak na naman. Ako, iyak. Hindi, kaya natin to, babangon tayo. Babangon tayo para sa school, para sa students. Meron po kami 1,257 students. Meron po kami junior high school, 854. And the rest po, senior high school na po yan. Pero meron po kaming two teachers na totally damaged yung bahay. Lahat, yung iba po na partially. Sa student po, meron po kaming 1 missing. Ngayon po, di pa nakikita. Grade 10 student po siya, 16 years old. Sa ating pong Pangulo, maraming salamat po in advance. I was amazed po. Grabe po. I never imagine na po na yung makikita ko po si PBBM sa ganitong sitwasyon. Pero blessed po kami. Blessed po kasi makikita po namin siya. Kasi yung ulan, kunti-kunti lang. Akala namin hindi pa pupunta dito yung tubig mula sa ilog. Tapos nabigla na lang kami na ang lakas-lakas na ng tubig hanggang sa dito na akala nga namin hindi aabot dito. Tapos yung mga anak ko pinalabas namin doon. Mga ilang dekada na kami dito pero first time pa lang nangyari to. Wala kaming nadala, yung suot lang talaga namin kasi akala namin hindi lalakas yung tubig. Tapos yung mga kapitbahay din namin, wala ring nadala. Walang natira sa bahay namin, inodoro. Yun lang. Maraming salamat po, Pangulo, kasi binigyan niyo po kami ng time na makapagpunta po kayo dito kahit ang layo-layo po ng Negros. Oh, di ba, mga bes? Ang ganda ng lugar nila, in fairness, ha? Ang ganda ng view. Pero magagawa din po 'yan. Maniwala kayo. Si PBBM pa ba? Di ba? So, yun, mga kababayan, shout out sa mga taga Negros Occidental. At, relax lang. Ika nga, pray lang po tayo. Ang Panginoon, binibigyan lang tayo ng pagsubok. Para makita kung gaano tayo katapang. At makabangon muli. As long as nandyan ang Pangulo, walang problema. Diba? So, yun mga beswa, ang aking pinaka-latest update. Again, shout out sa mga taga Negros Occidental. Bye. And babush, God bless Philippines. There's more, guys.